Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Amerika. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Inatulang guilty ng Tagum City RTC Branch 2 sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo. Maliban na kina Congressman Castro at Ocampo, dawit din ang 11 pang paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Bunso nito ng kasong kidnapping at trafficking ng 14 na menor de edad mula Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Dahil sa conviction, 4 hanggang 6 na taong kulong ang ipinataw na parusa sa mga nabanggit na personalidad. Pasada Balita. Iginit naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na pinatunayan ng hatol kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating kongresista Satur Ocampo na no one is above the law. Ayon kay Secretary Anyo, ipinapakita nito ang commitment ng hudikatura na itaguyod ang rule of law. Git pa ng kalihim, malaking hakbang ang desisyon ng korte upang mapangalagaan ang mga katutubo at menor de edad laban sa indoktrinasyon ng divisive na ideolohiya. Nabatid na hinatulang guilty ng Tagum City RTC sa kasong kidnapping at trafficking sina Congresswoman Castro at Satur Ocampo kasama ang 11 iba pa. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nadiskubre ng National Bureau of Investigation ang 1,200 mga peking birth certificate na pinaniniwalaang mula sa mga dayuhan sa pamamagitan ng late birth registration sa Davao. Ayon kay NBI Director Jaime Jimmy Santiago, nakuha ng NBI ang impormasyon mula sa Acting Civil Registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. Kaugnay nito, nababahala ang NBI dahil posibleng maging banta sa seguridad ng bansa
ang paglaganap ng mga peking late birth registration. Kasalukuyan ng kinukumpirma ng NBI kung sangkot sa mga krimen ang nasabing libo-libong mga individual. Matatandaan na nitong nakaraang linggo lamang nakatuklas ng 102 questionable late birth registration ang NBI sa Davao noong 2018 hanggang 2021. Pasada Balita! Nangako naman si Santa Cruz Davao del Sur Mayor Nelson Sala Sr. na makipagtulungan sa investigasyon hinggil sa mga nadiscubring peking birth certificate na inisyu ng civil registry sa Chinese national o mga Chinese national sa nasabing bayan. Git ni Mayor Sala na welcome sa Santa Cruz LGU ang isasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation Davao at sinasabing magkakasa rin sila ng sariling investigasyon upang hindi na maulit ang illegal na transaksyon. Iginit din ng alkalde na mayroon ng inisyal na aksyon laban sa personnel na sangkot sa kontrobersya at tuloy-tuloy din ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing issue. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na kanilang ginagawa ang lahat upang matiyak na sumusunod ang mga tauhan nito sa regulasyon at pamantayan sa pagganap sa kanilang tungkulin. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, sa latest po ng Filipino Mirror, magpapatupad ng 2 pesos 15 centavos. Nadagdag singil kada kilowatt per hour ang Meralco ngayong Hulyo. Katumbas ito ng 11.60 pesos sa dagdag sa buwan ng bayarin ng isang ordinaryong residential customer. Ipapatupad ang malaking dagdag singil bunsod ng pagmahal ng kuryente sa spot market. Halimbawa, ang customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, madaragdagan na at tataas sa 430 pesos. Sa 300 kilowatt per hour, dagdag na or karagdagang kabuang 646 pesos naman, habang 860 pesos sa 400 kilowatt per hour at 1,075 pesos sa kada 500 kilowatt hour na konsumo. Hunyo nang naaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang nasabing malakihang dagdag singil sa kuryente. Matatandang pinayagan ng ERC ang utay-utay na pagbabayad ng mga power utilities sa kuryenteng binili sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Pasada Balita! Iginit naman ng isang eksperto na mas stable ang naibibigay na enerhiya ng liquefied natural gas kumpara sa iba pang energy sources. Sa panayan ng DWIZ, binigyang din ni Engineer Ina Pauline Abilon na mas nakapagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya ang LNG, partikular sa isang komunidad o lungsod. Dagdag pa ni Engineer Abilon na ang LNG ang may tuturing na reliable alternative ng pagkukunan ng enerhiya kasunod ng inaasahang depletion ng Malampaya gas field na nag-aambag sa 20% ng power supply sa Luzon. It's reliable 100%. Yung plant facilities at yung efficiency ng mga planta ng LNG very reliable, no, and high ang availability. So in a sense, yun siya yung mas reliable na source sa ngayon compared natin sa mga renewable energy. Iginit pa ni Engineer Abilon na mas makabubuti sa kapaligiran o environment ang paggamit ng liquefied natural gas. Kung ikukumpara natin siya sa, let's say, compare natin siya sa diesel at saka sa ginagamit natin na gas para sa ating mga sasakyan, yung napoproduce na combustion products o yung uso, compare natin yung coal at saka oil dun sa diesel, samantalang compare natin yung LNG dun sa gas. Hindi siya like for like, pero para lang ma-demonstrate, mas marami yung napoproduce na mga effluent na bad for the environment. Yan po ang tinig ni LNG expert engineer Ina Pauline Abilon sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita!
Kasama na rin ang PhilHealth member portal sa e-Government PH mobile app. Dahil dito, mas mabilis at ligtas na ang pagkakaroon ng access sa publiko o ng publiko sa iba't ibang serbisyo ng PhilHealth kailanman o kailanman at saan man sa mundo. Sa pamamagitan ng e-Government PH mobile app, maaari nang makita ng mga miyembro ng PhilHealth ang kanilang membership record, benepisyo bilang mga kontribusyon at benefit availment history. Maaari rin ditong makita ang listahan at magparehistro sa napiling konsulta package provider. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, alinsunod ito sa Ease of Doing Business Act at sa direktibo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang SONA na pabilisin ang digitalization efforts ng pamahalaan. Pinasalamatan naman ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. ang DICT at sinabing maituturing itong transformative endeavor na isang malaking hakbang tungo sa pagpapalaganap ng digitalization. Pasada Balita! Balikat lamang ni Senator Amy Marcos ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi ito dadalo sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senator Amy, nagbibiro lamang si VP Sara sa pahayag nitong designated survivor ito, lalo't hindi naman maikakailang bugbog sarado na ito kaya't nagpapatawa na lamang. Sa Amerika, itinatalaga ang designated survivor kung may pulong ang Pangulo sa lahat ng opisyal kabilang ang constitutionally designated successors tulad ng Vice President, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Otomatikong magiging presidente ang designated survivor na surviving cabinet member kung may magaganap na malagim na insidenteng ikamamatay ng Pangulo at lahat ng successor. Bagamat gibana ang unity team ni na Pangulong Marcos at VP Sara, all-out support pa rin ang presidential sister sa kanyang kaibigang pangalawang Pangulo. Pasada Balita! Bigo nang magbigay pa ng dahilan si VP Sara matapos tanungin kung bakit hindi siya makapupunta sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang unang pagkakataon na hindi dadalo si Vice Presidente Sara sa SONA ni Pangulong Marcos. Ayon kay VP Sara, nakapagbigay na siya ng rason, ngunit hindi ito sineryoso ng publiko kaya hindi na niya nais pang magpaliwanag. Matatandang umani ng samot-saring reaksyon ng pahayag na ikalawang Pangulo na itinatalagaan niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Pasada Balita! Pinalaan naman ng Philippine National Police ang mga militanteng grupo na magsusunog ng effigy sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Binigyang diin ni PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo na malinaw sa Batas Pambansa 880 na ipinagbabawal ang pagsusunog ng anumang bagay sa kalsada, kaya naman nakikiusap sila sa mga magpoprotesta na huwag na itong gawin. Una nang inihayag ng PNP na nasa final stage na sila, isang linggo bago ang ikatlong SONA ng Pangulo at naghihintay na lamang sa ilalabas na rally permit ng Quezon City Government. Muli nang ipinapatid ng PNP na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad at tumatanggi magkomento sa mga personalidad na tila nagpapaapoy pa o nagiging mitya ng posibleng kaguluhan sa mismong araw ng SONA. Pasada Balita! Isinasapinal na ng Quezon City Government ang security at safety measures para sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, mahigit 6,500 mga pulis ang ipapakalat sa SONA upang matiyak ang pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa lungsod. Nakantabay naman ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagtugon sa mga emergency katuwang ang emergency medical services,
search and rescue teams at Barangay Health Emergency Response Team. Hinihimok naman ng alkalde ang mga nagbabalak na magsagawa ng rally at demonstrasyon na makipag-ugnayan sa Department of Public Order and Safety para makakuha ng kaukulang permit. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, pinasusuko na ni Attorney Stephen David si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Attorney David, abogado ng kontrobersyal na alkalde, inabisuhan na niya si Mayor Guo na lumantad na dahil hindi ito makapagtatago ng habang buhay. Gayunman, naninindigan ng legal counsel na nasa alkalde pa rin ang pagpapasya kung susuko na ito o hindi. Tiwala naman ng abogado na nananatili pa rin sa Pilipinas ang nasabing kontrobersyal na alkalde. Pasada Balita. Samantala, Senado may nakahanda ng detention detention room para kay Mayor Guo at pamilya nito. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Ininspeksyon na ni Senate President Chis Escudero ang magiging detention room ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, mga magulang at kapatid nito sakaling maaresto na sila ng Senado. Tiniyak ni Senate President Escudero ang seguridad at kaligtasan ni Guo dahil kalapit ang detention room ng opisina ng Philippine National Police na nasa loob ng compound ng Senado. Nakahiwalay sa Senate building ang detention room at ito ay air-conditioned, may sariling banyo at pinabilhan ni Escudero ng bunk beds. Nilinaw naman ni Escudero na hindi ito special accommodation para sa alkalde sa halip pagsasaayos ng detention room na para sa lahat ng maaaring makontempt at ipareso ng Senado, ordinaryo mga tao o opisyal ng gobyerno. Sa direktiba ni Escudero, magkakaiwalay ang babae at lalaki na ipapaaresto maliban sa kaso ni Guo na mga magulang at kapatid ang maaaring kasama kung sakali man na ma-detain ang mga ito. Samantala, sinabi ni Escudero na may paraan para makaapila si Guo na huwag nang maikulong sa Senado habang hinihintay ang susunod na hearing na itinakda sa July 29. Pwede anyang mangako si Guo kay Hontiveros na sisipot na sa pagdinig at release siya sa sarili niyang recognizance bilang siya naman ay kilala sa kanilang komunidad. Minungkahi ni Escudero kay Hontiveros na masagahan ang pagpapatawag ng hearing at huwag nang hintayin ang July 29 sakaling maaresto na si Guo at iba pang inisyuhan ng warrant of arrest. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa kaugnay na balita, iginiit ni Senator Riza Ontiveros na posibleng konektado si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo o Gu Huaping sa mas malalaki pang sindikato. Ayon sa senador, tila one big happy family ang mga Pogo at family members at pabinong sinabi na baka ang family ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Batayan niya sa natuklasan nilang impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council, nagkaroon ng direktang transaksyon ang Baofu Company ni Mayor Guo kina Yu Zhengkan na incorporator ng Hongsheng Gaming Incorporated at kasama sa account nito ang sinasabing kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Hong Jiang Yang. Maliban dito, incorporator din si Hong Jiang ng Full Wind Group of Companies kung saan incorporated din si Gerald Cruz na kasosyo rin sa nooy kontrobersyal na Farmally Biological Incorporated at incorporator din ng Pogo na Brick Hearts. Dahil sa mga impormasyong ito, sinabi ni Senator Ontiveros na mas lumakas ang koneksyon ng dating presidential advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pogo. Pasada Balita. Nakakabulula. Iba-iba yung mga pangalan at ang matindi rito, one big happy family, quote-unquote. Samantala, posibleng idawit o madawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue
ng iligal na operasyon ng mga pogo sa Bamban, Tarlac. Ito ayon mismo kay Senate Committee on Women Chairperson Risa Ontiveros sa oras na madiin sa nasabing issue ang kanyang dating presidential advisor na si Michael Yang. Sakali anyang mapatunayang may kinalaman ang dating opisyal sa iligal na operasyon at transaksyon ng mga pogo, posibleng matanong din ng komite kung may koneksyon din dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang ibininyag ni Senator Ontiveros ang nakuha niyang impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council na nag-uugnay kay suspended Bamban Mayor Alice Guo sa isang Hong Jiang Yang na sinasabing kapatid ni Michael Yang. Posible. Yun yung susunod na dots na titignan kung maikokonekta o hindi. Naalala ninyo, inimbestiga yan nung nakaraang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nung nakaraang Kongreso sa skandalo ng Formally. Tapos ngayon, lumilitaw ulit yung pangalan ni Duterte, at least in connection sa pangalan ni Michael Yang, na lumitaw na sa mga panimulang ebidensyang nakuha namin, ay talagang posible may connection din dito sa mga pogo na ito. So aalamin po namin yon as the investigation continues. Yan po ang tinig ni Senate Committee on Women Chairperson Riza Ontiveros. Pasada Balita! Tiniyak naman ni Senate President Chis Escudero ang seguridad ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ng iba pang inisyuhan ng arrest warrants ng Senado sa oras na madakip ang mga ito. Ayon kay Senator Escudero, nakausap niya si Senate Sergeant at Arms Roberto Ancan tungkol sa lugar kung saan ikukulong ang 8 ipinaaresto ng Senado dahil sa hindi pagsipot sa nakalipas na mga pagdinig hinggil sa illegal na pogo sa kabila ng sabpina laban sa mga ito. Sa ngayon, ang accountant ni Mayor Guo na si Nancy Gamo pa lamang ang naaaresto ng mga tauhan ng Office of Sergeant at Arms at ng mga tauhan ng Philippine National Police. Oo naman, ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para i-deter sa Senado ang seguridad. Nino man, kabilang na siya. Yan po ang tinig ni Senate President Francis Chis Escudero. Pasada Balita! Samantala, Mayor Guo hindi dapat matulad kay Pastor Kibuloy na nagtatago pa rin hanggang ngayon. Detalye nagbabalik, Patrol 19, Celi Ortega, Bueno. Umaasa ang Senator Risa Ontiveros na hindi matutulad si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kay Pastor Apollo Kibuloy na tuluyang nagtago at hindi pa makita hanggang sa ngayon sa kabila ng arrest order dito ng Senado. Hangad ni Ontiveros na mas magiging mabilis ang pag-aresto kay Mayor Alice Guo o Guwa Ping. Sinabihan ng senadora si Mayor Guo na huwag paabutin sa sitwasyong katulad kay Kibuloy ang kanyang sitwasyon at makabubuting sundin ito ang payo ng kanyang abogado na voluntaryong sumuko at magsabi na ng katotohanan sa Senado at tigilan na ang paghadlang nito sa investigasyon. Sa kabilang banda, sinabi ng senadora na bagamat hindi pa nadadakip si Kibuloy, na aresto naman ang kasabwat ng pastor sa pang-aabuso sa mga pastoral ng Kingdom of Jesus Christ na si Pauline Canada. Payo ni Ontiveros kay Kibuloy, sumuko na rin ito dahil lumiliit ang mundo at lumilipas ang panahon na dapat ay humarap sila sa Korte at sa Senado para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega, Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, oras sa hudyat, 26 at kalahating minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad, pasada balita! Taong ito mga kabalitan, kabalitaktakan, agahan natin ang pagtanggap sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Nagwagi ang defending champions Argentina
kahit nawala sa kanila si Lionel Messi at nanalo sila ng kanilang 16 na titulo ng Copa America sa panalo na sa Colombia 1-0 dahil sa extra time goal ni Lautaro Martinez sa Hard Rock Stadium sa Miami. Si Martinez, ang leading scorer ng torneo, ay pumasok sa extra time at tumiscore sa 112th minute. Nagkaroon ng non-contact injury si Messi sa second half at pinalitan siya agad ni Coach Scaloni. Ito yung huling laro ni Angel Di Maria para sa Argentina dahil magre-retiro na siya sa international football pagkatapos nitong Copa. Ang sabi ni Di Maria, "The truth is, I dreamt it. I dreamed that I would arrive to the final and win it and retire it in this way. I have so many beautiful things that I am eternally grateful for, and today, I'm leaving this in a way with a title." Si Nicolas Otamendi ay magre-retiro na rin para sa Argentina sa national squad. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo pinalad na makakausap si Professor Gene Franco, isa po sa mga political analyst dito sa ating bansa. Professor Franco, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Ay, good morning, John. Oo. Apo. Good morning din sa mga nakikinig. Alright, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na magambala namin kayo. In preparation naman po ito sa zona ni, ikatlong zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang-una sa lahat, ano po ang ine-expect or dapat i-expect ng sambayan ng Pilipino sa ikatlong zona ng ating Pangulo, Professor Franco? Ang tingin ko, papaliwanag niya kung bakit hindi ba yung inflation ay bumaba pero mataas pa rin ang mga bilihin. Kailangan niyang ipaliwanag kasi doon sa latest Pulse Asia survey, pinapakitang yun pa rin talaga ang concern, no? Ng higit na nakararami sa ating higit na nakararaming mamamayan. Pangalawa, tingin ko magpapaliwanag din siya tungkol sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Tapos ang tingin ko kailangan din niyang balangkasin yung kasi may mga assessment sa atin na nagsasabing maraming maaring maging middle income country na tayo by siguro mga ilang taon pa from now, pero sinasabi na ang kailangan lang talaga kasi weird na mapaparatangan tayong middle income country pero kulang pa rin ang mga serbisyo natin sa health at saka sa education. Meaning to say, kailangan tayong mag-invest doon sa social services para palakasin ang tinatawag na human capital ng bansa. Dahil walang kwenta nga naman kung okay yung ekonomiya, ibig sabihin kung okay yung ekonomiya tapos marami pa rin hindi nakapag-aaral, marami pa rin walang pambayad sa ospital, ibig sabihin ang yumayaman lang ay mayayaman, di ba? Alright, dapat din po ba nating expect na kumbagay muli niyang ulitin yung ilang mga accomplishment niya, yung mga ipinangako niya nung una at pangalawang zona, na kung ito ba'y na-accomplish ba niya o hindi, if ever, Professor Franco? Tingin ko maganda yun. Kasi, syempre, ang SONA pagpapaliwanag dun sa accomplishments noong mga nakaraang taon at kung meron siyang mga targets, halimbawa nung nakaraang taon may tinarget siya, bakit hindi natupad or kung natupad niya, di sabihin niya. Ang isa pang dapat na basehan ng SONA ay yung Philippine Development Plan na binalangkas ng kanyang administrasyon nung pag-upo niya. So doon kailangan itasa yon kung ano ba, no? Nakarating na ba dahil malapit ng halfway to his term. So ano ba, marireach ba yung targets na inilagay doon sa Philippine Development Plan? Apo. Do we expect, Professor Franco, na ipagmalaki niya yung issue ng food security, the fact na mukhang napapahaba at napapalawak yung naabot ng sinasabi nilang programang 29, which is 29 pesos na kada kilo ng bigas? Prof? Hello? Apo, Prof. Apo.
Oo. Oo. Kaya lang, yung ganun kasi, di ba, sa Kadiwa, if Opo. I'm not mistaken. Oo. So, kailangan ding niyang paliwanag, mananatili ba itong sa Kadiwa lang or or ito ba ay mangyayari sa lahat ng palengke sa buong bansa. At saka may mga nagsasabi rin ng mga ekonomista na hindi rin maganda kung talagang magiging ganun kamura ang bigas. Dahil ang sinasabi nila ang maapektuhan daw yung mga magsasaka. Yung No? mga lokal. Oo, no? So yun yung pinaka kailangan ding ipaliwanag niya, no? Kaya lang tali siya doon dahil yun yung pangako niya nung eleksyon at napakadali kasing anuhin noon no? Sukatin. Opo. Masusukat ng ordinaryong tao, no? Pumunta ka lang sa palengke, mabe-verify mo na kung totoo ba yung sinabi niya o Correct. hindi. At isa pang kadugtong po niyan, Professor Franco, yung sinasabing tapyas taripa naman sa mga imported rice na inaangalan naman ng mga lokal na magsasaka. Oo, yun. Yun nga Kasi, syempre, kumakaunti na nga ang magsasaka sa Pilipinas di ba? Apo. So, anong mangyayari sa kanila, di ba? At saka, siguro, kailangan niya ring ipaliwanag ito. Kasi kung sa Kadiwa lang, parang nakikita mo, hindi ba to long term? Kasi pag Kadiwa, parang programa lang para Apo. sa pangkasalukuyan. At saka limited din po ang pwedeng bumili. Hindi naman po lahat pwede. Exactly. Oo. At saka syempre, meron ding mga walang oras para pumila. Apo. Hindi ba? So, yun yung ano doon. No? Kaya nga din, yung mga laborers, humihingi sila ng karampatang taas sahod. Apo. Dahil, baka yun ang kailangang solusyon. Apo. Alright. Kaya lang, syempre, mahirap yun. Nakalaban mo rin naman dyan, employer. Yes. Ang sinasabi ng mga employer, magbabawas kami na trabaho kung ganyan. At posibleng magsara yung maliliit na iba. Puro posibleng magsara. So, Opo. alam mo, ang mga employer, kayang-kaya nilang sabihin yun kasi nga, alam naman nila na meron tayong tinatawag na labor surplus. Mas marami ang Opo. walang trabaho kaysa sa merong trabaho. Alright. Diba? With your indulgence, Professor Franco, isyong political naman. Matagal ko lang gustong itanong ito Yung binanggit mismo ni Pangulong Marcos Jr. sa isa sa mga interview niya regarding dun sa relasyon nila ng pamilya Aquino na okay naman sila pero nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa pananaw sa politika. Anong dating sa inyo nito, Professor Franco? Syempre may impact yung politically kasi may mga usapin, di ba, recently na parang ang opposition na ay dapat mag-unite kasama ang mga Marcoses against the Duterte. So parang bilang ang mga Aquino ay parang icon siya nung opposition na kasama yung Liberal Party, sila Leni Robredo. So parang sinasabi niya na parang napapatotoo yung mga usapin na gano'n, pero hindi naman natin alam whether gano'n din yung ng buong Aquino family. No? Mahirap din kasi mag-conclude basehan lang dun sa litrato na yon, di ba? Apo. Actually, kausap namin nung nakaraan off-air, yung isa sa mga dikit sa pamilya Aquino, hindi siya makapag-comment at ang itinuturo niya, si Chris Aquino lang daw interviewin dahil mga anak niya yung nagpunta Oo, kay hindi natin First alam Lady Liza. Kaya sabi niya, hindi niya alam hindi niya po alam kasi nagtanong din po siya doon sa mga mas nakatatandang Aquino, kumbaga no comment din. So ang sabi niya, mas better kausapin niyo na lang si Chris Aquino, baka mas may alam siya. Anyway, ito na po ba yung sinasabing pangalawang version ng Uniteam sa palagay ninyo, Professor Franco? Kasi mukhang naghiwalay na sila ng ni VP di po ba? Hindi, di ba, hindi rin naman umuubra ayaw din naman may statement din naman ng Liberal Party na hindi sila sang-ayon, no? Alam mo, yung pag sinabi natin yung opposition, ang totoong opposition na sinasabi ko, no? Mahirap din kasi na-decimate na talaga ang opposition the past few years, no? Tapos parang prinsipyo na lang ang pinangahawakan mo.
Tapos mawawala pa yun sa'yo. Ano nang meron ka? Hindi ka na relevant. Di ba? Ano nang meron ka? So, naiintindihan ko naman yung ano Opo. nila, no? Opo. Okay, lastly on with your indulgence, yung pong hindi pagdalo ni VP Sara sa ikatlong SONA. Ano pong impact nito sa kanya at sa Pangulong Marcos? Siyempre, magiging kapansin-pansin yun, no? Isa ito sa talagang marereport at papansinin Apo. sa Lunes. Sa akin kasi, alam mo, ang SONA, it's not about personalities. Apo. It's about the country. No? And how one should, how politicians, specifically Apo. the President and Congress, should parang announce to the entire country what they will do to move this country forward, no? So parang pag hindi ka umattend, parang hindi ka interesado. Okay. Kasi naiintindihan ko na merong differences. Hindi naman pwedeng mawala yan. Hindi naman pwedeng mawala yan sa politika no? Apo. Kaya lang, ritual lang SONA Ritual, tradisyon, legal din dahil nasa constitution. So, sana kung maaari sana kahit may mga hidwaan, sana pupunta pa din. Alright. With that, Professor Franco, masyado nang mahaba-haba yata yung naging abala ko. Maraming salamat sa pagkakataon and hoping na sa mga susunod na panahon, mga ganitong issue, muli namin kayong makahuntahan. Bukas po ang himpilang ito at programang ito for updates sa Professor Franco. Thank you so much Maraming po. Good morning. salamat. Oo, thank you sa mga nakikinig. Alright, yan po mga kabalitaktakan, ang political analyst na si Professor Jane Franco na ginising natin ng maaga para lamang mabigyan tayo ng kanyang pananaw bilang isang political analyst sa mga nangyayari at bilang paghahanda na rin sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Pasada Balita. Oras! Uyo, 13 minuto na lamang. Alas 8 na ng AM. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. NTF-ELCAC, meron pong reaksyon kaugnay sa hatol kina Casatur at Congresswoman Franz Castro. Ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Pinasalamatan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang Tagum City Regional Trial Court matapos hatulang guilty sina dating Bayan Muna Party List Representative Saturo Ocampo, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at 11 pang akusado sa kasong child trafficking. Sinintensyahan ng korte ang mga akusado ng mula 4 na taon at 9 na buwan hanggang 6 na taon at 8 buwan na pagkakabilanggo. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na malaking tagumpay ang desisyon ng korte para sa mga katutubo sa Talaingo, Davao del Norte na naging biktima ng pagsamantala at pang-aabuso ng mga kaliwang grupo. Pinuri naman ni Torres ang ginawang pagsisikap ng mga prosecutor at abogado ng NTF-ELCAC upang maipanalo ang kaso sa kabila ng bantang kilos protesta ng mga taga-suporta ni Ocampo at Castro. Nanawagan ang opisyal na respetuhin ang batas at ang desisyon ng justice system. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, shotgun approach sa pagsasaka, gustong baguhin ang pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ipinagutos ng pamahalaan na pag-aralan kung paano itataas ang antas ng kurikulum sa kursong agrikultura. Sa Press Zone Special, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na gusto kasi nila na mas maraming kabataan ang kumuha ng kursong ito at mahimok na pumasok sa pagsasaka. Paliwanag ni Laurel, mas magiging bata mga magsasaka sa hinarap kung maengganyo sila na pumasok sa larangan ng agrikultura ng may insentibo. Pwede kasi anyang gawing pang-engganyo sa mga ito ay kung paano sila kikita ng malaki sa pagsasaka
at pangingisda sa pamamagitan anya ng paggamit ng greenhouse at tamang paggamit ng fertilizers. Sa ngayon kasi anya shotgun approach ang ginagawa ng mga magsasaka. Ito anya ay ang nakasanayan na pagsasaboy ng 10 bags ng fertilizer sa 1 hektaryang lupain. Gayunman, sinabi ni Laurel na magkakaibang kalidad ng lupa kaya sayang anya ang pera kung ganito ang gagawin sa lahat ng lupain dahil baka nasosobrahan lamang ang paggamit ng fertilizer sa isang partikular na sakahan. Sinabi ni Laurel na tuturuan sa Training Institute sa mga kabataan ng mga paraan kung paano magpalaki o mapabilis ang pagpatubo ng mga pananim gamit ang mga makabagong teknolohiya at kagamitang pambukid. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay na balita, pinalawig ng Department of Agriculture ang import ban sa pulang sibuyas hanggang katapusan ng Agosto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ito'y dahil sa malaking inventory ng pulang sibuyas na posibleng umabot hanggang February 2025. Balak naman ng DA na desisyonan ng import ban extension kada buwan. Sa ngayon, nasa 80 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas, habang 60 hanggang 130 pesos naman ang presyo ng puting sibuyas sa Metro Manila. Pasada Balita! Target ng Department of Agriculture na masimula sa Setyembre ang paggamit ng bakuna laban sa African Swine Fever. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaprubahan na ng Food and Drug Administration ang paggamit ng ASF vaccine mula sa Vietnam sa loob ng 6 na buwan. Gayunman, nilinaw ng kalihim na ang pamahalan pa lamang ang gagamit ng bakuna upang i-monitor kung papasa ito para sa commercial use. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ang cash remittances ng bansa mula sa mga overseas Filipino worker noong Mayo. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang perang pinadala sa pamamagitan ng mga bangko noong May 2024 ay pumalo sa $2.58 billion at mas mataas ng 3.6% kumpara sa $2.49 billion na naitala noong May 2023. Karamihan sa cash remittances ay nagmula naman sa US, Saudi Arabia at Singapore. Ang remittances ang nagpapalakas sa household consumption sa bansa na isa sa main drivers ng ating ekonomiya. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pumalo na sa 11 katao ang bilang ng mga namatay matapos mahulog sa ilog ang sinasakyang bus bunsod ng landslide sa Nepal. Ayon sa mga otoridad, puno ng pasahero ang dalawang bus at tinangay din ito ng malakas na agos ng tubig sa ilog. Aabot naman sa mahigit 50 katao pa ang pinaghahanap ng mga rescuer. Tiniyak naman ng pamahalaan ng Nepal na hindi sila titigil sa paghahanap ng lahat ng mga naitalang nawawala. Pasada Balita! At sa ating good news, 10 piso para sa pangarap. Nagbebenta ng pastil sa halagang 10 piso ang estudyanteng si Yuan Villamil upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ayon kay Yuan, tanging ang nanay nila ang nagtataguyod sa pag-aaral nilang magkakapatid kaya't napag-isipan niyang maging isang working student. Ngunit nakalipas ang ilang buwan, napagdesisyonan niya na tumigil sa pag-aaral dahil paliwanag ni Yuan, dati siyang scholar sa isang pribadong universidad, ngunit nabigo siyang makakuha ng kinakailangang grado kaya't natanggal ang kanyang scholarship. Sa kasalukuyan, plano ni Yuan na mag-enroll sa isang pampublikong paaralan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At ang kikitain niya sa pagtitinda ang gagawin niyang pambili ng mga school supply. Pasada Balita! At yan po ang panibagong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang
Karambola. Oras, alas 8 na ng AM. You know, woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.